Late na nabakunahan ang anak ni Chantel pagkatapos makagat ng tuta. Sabi niya, Doc, paano po pag late na nabakunahan? December 17 po siya nakagat and nabakunahan po namin January 13 na. So parang almost 1 month, ano? May namatay po kaming tuta after New Year, pero sinasabi po ng anak ko, ibang tuta daw yung nakakalmot o nakakagat. Pwede pa daw ba mahabol yun? Okay, tapos yung sinasabi ng anak niya na nakakalmot o nakakagat ay buhay pa naman daw. So, iba yung tutang namatay. Anyway, whether yung tuta man na yun or yung tutang namatay ang nakakalmot o nakakagat ng aso ninyo, the fact na nung January 13 ay okay pa naman yung anak ninyo, and ngayon ay January 17 na ba ngayon? Okay, so medyo okay naman anak nyo. Unang-una, hindi naman kayo dapat mapraning masyado kung yung tuta na yon ay hindi naman mga askal. Hindi nyo nahayaan lumabas sa kalsada. Okay, kasi unang-una, kapag kayong aso ninyo o mga tuta ninyo ay nahayaan yung lumabas bahay ninyo, bawal po yun. Bakit pinagbabawal yan? Kasi meron tayong anti-rabies law. Bawal po talaga. Huwag kayong kampante na inahayaan yung lumabas sa bakuran ninyo yung aso ninyo. Makakuha po talaga ng iba't ibang sakit yan sa labas, including pwede niya makuha rabies. Okay, kaya kung nasa loob lang ng bahay yung aso ninyo, yung tuta ninyo, walang nakakasalamuang mga askal o asong kalye. Okay, I will not apologize for that term because it's a descriptive term. Asong kalye naman talaga yung mga nasa labas ng kalsada ng mga aso, they are askals. Okay, so kung yung aso ninyo nasa loob ng bahay, huwag kayong mapraning. Okay, merong maliit na chance na magkaroon pa rin ng rabies ang mga asong nasa loob lang ng bahay na hindi naman nakakalabas. Pero of course, you have to do due diligence pa rin. You still have to do your part na bilang magulang, ipapa-inject nyo talaga yung anak ninyo kasi may maliit na percentage na may pwedeng mai-transmit na rabies virus yung mga tuta. Ngayon, kung yung tuta po na nakakalmot o nakakagat sa aso ninyo ay mga stray dogs talaga or askal, ay medyo mapraning nga po kayo. Ayan. Pangalawa, to consider na bakit kinagat o kinalmot yung aso ninyo. Usually, ang mga aso na kumakalmot o nangangagat ng tao na may rabies, usually iba ugali niyan. Nag-iba ba ang ugali ng mga tuta? Usually, ang mga asong nangagat dahil naglalaro, ay maliit lang ang chance na may rabies yung mga yon. Kasi naglalaro pa nga, ibig sabihin, wala pang sumisira sa utak nila. Maaaring hindi pa rabid yun, naglalaro eh. Pero kung yung aso kinagat kayo dahil masama ang mood niya, ayan, medyo parang matamlay siya at parang buisit siya sa paligid niya, ayan, mas mapraning kayo doon sa mga ganung mga cases. And kung yung aso niyo naman, yung tuta ninyo ay na-injection na naman ng anti-rabies o yung nanay nila na-injection na naman ng anti-rabies, ay huwag kayo mapraning pagka ganon. May maliit na chance, okay naman na nagpa-inject po kayo doon sa anak ninyo. Ang tanong po kasi ni ma'am ay, 1 month later na. Ideally po talaga immediately. Ang window period from bite to kung pwedeng magkaroon ng rabies na yung human na nakagat, ang window period niyan, mga ilang few weeks lang. Pero may mga tumatagal na mahabang panahon, years. May mga nagsabi pa nga up to 10 years bago gumapang yung rabies from the point na kung saan ka kinagat. Alam mo, kinagat ka sa daliri mo, from your daliri papunta sa utak, yung rabies, usually mga few weeks yan, mga 3 weeks, 1 to 3 weeks. Or kapag ka mabagal or doon muna siya nagstay yung rabies virus, tapos it could take years bago dumating sa utak. And it's only the time na pag dumating na sa utak yung virus, tsaka lang siya magkukos ng damage doon sa utak. Nagkakaroon ka na ng hydrophobia, natatakot ka na sa tubig, sa ilaw, parang mababaliw ka na, parang medyo may fevers ka na, chills and seizures, and kailangan mo nang magpadala na sa human doctors or sa hospital. Pero kung 4 weeks na tapos wala namang signs, medyo po yan. That's a good sign naman. And ngayon, 1 month na talaga, January 17 na. Sana wala naman pong masamang mangyayari sa anak po ninyo, Ma'am Chantel. I understand na napaparaning nga kayo. Pero ayun, yung ilang mga bagay na pwede niyo consider
please comment below kung may mga details kayo na pwedeng i-share tungkol sa tuta na yon, kung bakit kinagat, anong klaseng tuta yan, para baka pwede natin komentan pa. Okay, so yun po yung masasabi ko po sa inyo. As much as possible, immediately, pag nakagat kayo ngayon, punta na agad kayo sa Animal Bite Center or sa human doctor's hospital para magpa-injection ng anti-rabies. Pero pagka lumipas ang ilang mga linggo, pwede pa ba magpa-inject? Pwede. Oo, gawin nyo na. Kung kailangan nyo ng peace of mind, gawin nyo na agad-agad. Okay, paano kung na 1 year na nakalipas, 2 years na nakalipas, 3 years na nakalipas, 10 years na nakalipas? Siyempre, as time goes by, maaring wala naman talagang rabies, lalo na kung yung aso naman hindi naman namatay within 14 days. Baka hindi niya naman kailangan na magpa-inject kapag lumapas na ng 14 days yung aso naman na nakakagat, hindi naman namatay. Ibig sabihin, wala pa siyang rabies sa utak niya nung time ng pagkagat, hindi nyo kailangan mapraning na about rabies. Pero, kung hindi nyo nakita na yung aso or yung pusa na nakakagat or nakakalmot sa inyo, ay magpa-inject na po nga kayo agad. And dahil na injection na naman yung anak ninyo ngayon, Ma'am Chantil, mas may peace of mind na kayo ngayon. Mahabol pa ba? Siyempre, kapag nabakuna na ngayon, magkakaroon na ngayon ng immune response yung anak ninyo para labanan yung rabies virus. Kung nasa loob na ng katawan ng anak ninyo yon, may panlaban na ngayon siya. And kung binigyan ng Erig, mas maganda. Yun ay kung wala pa namang nakikitang signs of rabies sa anak ninyo. Hopefully wala naman, no? Kaya maaabol naman po yan.